Hey there. So, after around 8 typhoons here in the Philippines, the sun is finally out again. But here's the thing, most of them turned mushy and rotted from all of the rain. It is such a bummer. But instead of staying down, I've decided to turn things around. I promised myself I wouldn't buy any new plants during the rainy season. But well, here I am breaking that promise and giving in to temptation. I checked my favorite seller's Facebook page and saw that she had her succulents listed at their lowest prices ever. And surprisingly, hardly anyone was buying at that time. Honestly, I couldn't resist. The timing felt perfect, and there's barely any competition right now, probably because most buyers are still holding off due to the typhoons. So I thought, why not grab this chance to score some great deals and support a small seller who's clearly trying to bounce back too? Then, right after I placed my order, she posted another listing of her remaining stock and put it all on sale again. I couldn't help myself. I messaged her, asked for a discount, and yep, ended up buying another set. I know it's too much, and I seriously need to stop. So I just made the purchase, and right now, you're literally watching me break open my piggy bank, or should I say coin bank, to pay for it. On top of that, I still need to buy a proper dry soil mix because the one I've been using really isn't ideal for succulents. Honestly, that might have been one of the reasons I lost so many during the storm. So this time, I'm doing it right and going with a well-draining dry mix. Good morning. Magta 10 o'clock na. So, ayun, magta 10 o'clock na and ito, nakuha ko na yung plants and mabilisan lang i-unbox natin siya. Ay, nako. Gusto ko lang naman mag-unboxing. Bakit ba napakahirap? Dito na lang ako sa labas. Because bigla na lang nilang naisipan magpatugtog. Alright. Anyway. Let's do it. So, here's the box. Ayan. Medyo messy dito. No, hindi lang medyo. Talagang messy. Dahil like I said, ang dami talagang gagawin. Ayan, medyo umaraw na ulit ng konti. And so, let's go ahead. Buksan na natin yung box. Bahala kayo dyan. Magulo dito. So, sorry na in advance. Lalagay natin yung camera dito. Ayan, ganyan. Para makita nyo. Okay. Take 3. Okay. Mabilisan lang talaga to kasi gusto ko lang kasi talagang buksan yung box dahil mag-i-stretch na yung mga halaman. So, let's go ahead and open it up. Pero paano ba tayo pupwesto? Ay, wow. Dito naman napakialamero. Dito kasi mag-aaway. Alice! Out! Doon kayo. Shh! Cat! Come here. Doon. Anong papasok? Okay. Mabilisan lang talaga. Bahala na. Anong kalalabasan ng video? Kung makikita nyo o hindi. But anyway, oopsie. Make sure not to break the plants. Saan ba yung gunting ko na iwan? I really just... There you go. Oh. Okay. Ayan, dito yung iba. Spoiler. Kaya ko gusto siyang i-unbox sa harapan ninyo kasi
Ang mura ng mga plants na to. Binargain ng todo ng favorite kong seller. And halos libre na niya ibigay. And sa loob ko sana gagawin yung unboxing. Kaya lang, nagpatugtog sila ng radyo. Eh, hindi sa video. Anyway, ayan. Nag-stretch out na sila. So, ayun. Mabilisan lang talaga. Okay. Murasaki. Lovely Rose Hybrid or something. I don't know. I really don't know. Yan. So, halos pinamigay na ni seller lahat ng halaman niya. This one. Ay, nako, nakakangawi. Asan ba ang aking... Ay. Ang aking, upuan. Ay, nako. Alright. And this one. Ooh, jade. Wow. Wow, wow, wow. Yan, lapit natin para makita nyo. Ha, ha, ha. Ilapit natin maigi para makita nyong maayos. Next. 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 Lola, I think. I don't know. Binargain niya kasi 10 pesos each. Ang seller si Jola's Outlet. Baguio based. And ang ganda nito. So, Baguio based siya. Nasa Facebook niya. And tinanong ko siya kung pwede ko siyang i-mention. Kasi gusto kong mag-start ng YouTube channel ka ko sa kanya. So, sige, i-follow kita, ma'am, sa kanya. Anyway, so ayan, i-mention ko na siya. Si Jola's Outlet. So, sa ngayon, siya yung favorite kong seller. Siya yung palagi kong binibilhan kasi mura yung succulents niya. Although, at saka Baguio based. So, mas convenient para sa akin. Kasi kapag kayong mga seller sa Benguet, Atok, etc. Sa Atok, yung mga mas malalayong part na sa Baguio. Yung shipping, tsaka matagal sila mag-ship kasi malayo. I-dry muna nila yung succulents. Pero dahil Baguio based si seller, hindi niya, at nasa Baguio din ako, hindi niya kailangang i-dry yung succulents. Binibigay niya na lang sa akin ng nakapot. But this time, ni-request ko sa kanya na paki-uproot. Pero the good thing is, hindi niya na kailangan i-air dry ng matagal. So, hindi na ako mag-aantay ng matagal. So, pagkabili ko sa kanya, halos kinabukasan, binigay niya na kaagad sa akin. Nakuha ko na kaagad. So, may dropping area. Doon niya nilalagay sa dropping area. Tapos, babayaran ko na lang ng 15 or 10 pesos. 15 pesos yung dropping fee. Ayun, nakuha ko na agad yung plants, which is good kasi hindi masyadong nade-delay ang gratification. Ang gaganda neto. Yun, si Jola's Outlet. And the good thing is, nung nag-mine ako at hindi ko mapigilan, tigta 10 pesos, binargain niya na yung lowest price na yung succulents niya. Ngayon, nung after ko mag-mine, nag-sale siya ulit. Ginawa niyang per set 50 pesos. Yung set na yun halos, nung binilang ko, parang halos ginawa niyang 5 piso. 5 piso na lang yung mga yung mga succulents. And then sabi ko sa kanya, ay wow, ma'am, nahuli ako sa sa sale.
pwedeng magpa-discount. Sige ma'am, sabi niya. So, binigyan niya ako ng discount. In short, all in all, ang binayaran ko na lang is 250. Super, super cheap. Halos pinamigay niya na lang yung mga succulents niya. Biro mo yung mga to. Ang Madiba. Ano ba itong mga to? Neon Breaker. Ito, ang ganda nito. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. So pretty. So, halos binargain niya na lang. Halos pinamigay niya na. Sabi ko sa kanya, ay ma'am, parang pinahingi mo naman na yung mga succulents mo. Okay lang ma'am, sabi niya. Okay lang ma'am kasi suki ka naman, sabi niya. Kaya ayun, natuwa ako dahil napakabait niya. At saka nung una pa lang, matagal na akong nagsimula akong bumili sa kanya around September, October, basta last year. And sa kanya na ako bumibili halos kasi nga mas convenient, tas mura yung paninda niya. And sabi niya, okay lang ma'am, discount ko na kasi suki ka naman, sabi niya. Kaya, yay. Thank you so much. So, ayun. Kung gusto niyo po ng mabait at murang seller, Jola's Outlet. And, gusto ko rin naman kasi sa kanya kasi ang dali niyang kausap. Hindi siya maraming chache-boreche. Yung maraming dahilan ba. Ang sasabihin, ma'am, mahal kasi ang shipping, ganito kasi yung ganito ganyan, yung rider, yung ano bang tawag doon sa ganun, yung rider, yung ano bang tawag doon, hindi ko maalala, errand, ganun, papa-errand pa kasi nila bago nila ma-ship yung mga halaman, ganun kapag malayo yung seller, ganun yung ibang seller, o kaya bus, o kaya JNT or whatever ng mga courier. So, advantage ng taga Baguio, idadrop niya lang sa dropping area and okay na, makukuha mo na agad yung plants mo. There you go. Haba ng kwento, bilisan na natin, may isa pang box, maraming kwento. Ayan. Okay, let's do the first one. And then, the second box. Bilisan ko na kasi nangangawit na ako. Tsaka 10 minutes na lang. Ay, ako, naiwan ko pa yung golden ko. Ang cute-cute ng ni Papi. Sinara ko yung pintuan. Yung harang. Dito sa area ng terrace. Pero andyan siya, nakabantay. So, kakatuwa siya kasi palagi niyang hinahabol yung cats dahil feeling niya kaaway yung cats. And akala niya prinoprotektahan niya ako sa cats. Nauna ako namang naging pets yung mga cats. Anyway, ayun, si Papi, nandun siya nakabantay. Ang aking bantay. Alright. Nagre-record pa ba tayo? Oo. Okay, wait lang. Ang tagal na. Wait na ako talaga. Makikita yung ginagawa ko. Ayan. Oopsie. Ito lang sila. Hindi ko pa siya maipapat ngayon dahil may lakad ako. Inimit ko yung friend. But, before umulan, ayan, kailangan maipat ko na tong mga to. Actually, ipapat ko siya. Bumili na ako nung loam organic soil, yung same na soil na binili ko sa Orchidarium, yung madalas available. Okay naman, nag-work naman siya para sa akin dito sa tropical country. Ayan. So, I'm gonna keep using that soil, pero kung makakabili ako ng
decomposed granite, or pumice. Yun, mas okay kasi ihahalo ko sa soil. But right now, wala na akong pumice. Meron akong mga soil, hinalo ko lahat yung pumice dun sa mga garden soil. And ayaw na succulent ng garden soil. So, ayan, ganyan na. Yun na lang muna ang gagamitin ko. And so far, it works naman. Bumili ako. Sabi ko, ayoko na bumili ng bagong succulents. Kaya lang, ang daming nabulok dun sa halaman ko. And gusto ko, and nag-sale kasi nga. Nag-sale nga si seller. Kaya, super bomb. Tapos walang kompetisyon. Kaya ang saya ko kasi halos walang bumibili dahil tag-ulan. Kaya sinamantala ko na ako. Bibili ako. Di bali na, bahala na. Kung masisira yung halaman, okay, okay lang. Basta, try ko na gumamit ng mas dry na soil para hindi agad masira yung plants. So, ayun, nag-mine na ako. And super mura talaga. Imagine ha, lahat itong halaman na to is 250 pesos. 250 pesos. So, how much is that in dollars? $5? Kasi kung $10, kung halimbawa na times 50, edi 500. Ito, kalahati ng 500, 250. So, less than $10 lahat-lahat nito. Sa US na mga nanonood ha. Sa mga international din. Anyway, dalawa lang naman nanonood ng video na to. Taga Pilipinas. Pero yung kapatid ko kasi nasa US siya. Bumili siya ng succulent, $8. Bili nila dun sa isang pirasong maliit. Na halos weed pa, mother of thousands ang tawag din sa halaman na yun, or Mexican hat plant. And binili nila ng $8. Ito, less than $5. Lahat yan, oy Ruby. Nanonood ka. Pinapanood niya yung videos ko eh. Sabi ko, huwag mo munang i-share kasi wala namang nanonood. Wala pa namang nanonood, huwag mo nang i-share. Saka mo na i-share para pag may marami nang nanonood ka ko. Sige, sabi niya naman. Pero pinapanood niya. So, ayan o. Less than $5 lahat yan. Saya-saya, diba? Hindi na sila ganun ka-baby kasi well-rooted na rin na sila. Well-rooted na rin naman na sila. Ayan o. Super bomb. Paborito ko to. Gusto ko rin to. Gusto ko lahat. Ang paborito ko yung mga may farina na white. Farina yung coating nila na white. Protection nila sa sunshine tsaka sa ulan. Mas makapal ang farina kapag ito, gusto ko to. Pakita ko. Oops, wait. Ito, Lola, Echeveria Lola. Ewan ko kung Lola nga talaga to, pero palagay ko Lola ito. Ang ganda nito, yung rosette niya pinkish pag na arawan. Super ganda. Tapos, gusto ko rin ito. Ang bilis malusaw ng halaman na to. Kaya kailangan hindi sila nahahamugan. Ang napansin ko, yung plants pala dito sa Baguio. Kasi dito sa Irisan, sobrang foggy talaga. Compared sa ibang parts ng Baguio kapag bumabagyo. Mas makapalang fog dito sa Irisan. And the problem is, okay lang pala na babad sila sa ulan, yung mga succulents, as long as nagde-drain talaga yung soil at saka nadadry din agad. Ang problema kasi kapag tag-ulan, dire-diretso, yung fog, yung moisture talaga ang nagpapaano sa kanila, naninira ng dahon kasi i-absorb nila yung tubig, punong-puno na ng tubig yung cells ng plant niyan, halimbawa, yung cells niya, individual cells niya sa loob. Ewan ko kung nakikita nyo, pero nakikita ko yung cells dahil nahiwa itong plant. Pero ayun, yan, yung individual na cells na yan, mapupuno yan ng tubig. Tapos magiging ganyan ang kalalabasan ng plants. So kahit maalisin mo siya sa ulan, basta pag nababad na siya, tapos nilagay mo siya sa shade, mas worse pa pala kung mananatiling foggy. Kahit na nasa shade sila, kahit na hindi nauulanan, basta pag nabasa na at na-absorb na nila yung maraming tubig, magmumush sila, maging mushy, malulusaw yung plants. Malulusaw yung term, pero ang nangyayari talaga is napupuno ng tubig yung cells ng plants, tapos nagiging weak sila, tas unti-unti nagro-rot, nagbablock yung
ang nagrarat talaga is yung leaves. So, mas okay na mabasa sila basta mag-drain lang ng todo yung water. Mas okay yun kahit na-expose sila sa ulan basta nagde-drain kesa yung expose sila sa fog constantly. Yun ang talagang kalaban. So, okay lang kung basta in short, ano ba sinasabi ko? Basta in short, nagde-drain. And ayun, si Laura Eubanks taga San Diego. Ang land of milk and honey ang tawag niya doon. Paborito ko siya. Madami ako natutunan sa kanya about succulents. And yung conditions doon, yung weather doon, ideal, very ideal sa succulents kasi dry, mostly ang air doon. Gusto ko to, hindi ko alam kung ano to. Kaya ako nag-mine. So yung condition ng air doon is really, really dry and ideal for succulents. Dito naman, yung temperature, ideal for succulents, 17 to 25 degrees Celsius. Pero pag sinamahan mo siya ng fog, that's not good. That is not good. So, ayun. Okay, isa na lang. Tingnan mo, nalalagas-lagas yung mga dahon. Because talagang nanghihina yung mga succulents kapag tag-ulan dito sa Baguio. So, kapag nabuhay itong mga to hanggang November, very cheap naman ang bili ko. Pag nabuhay yung mga to hanggang November at naging compact sila, yun ang goal. Maging compact ang kanilang growth at na-survive nila hanggang October or November. Kasi pag October, November, wala nang ulan halos and yung temperature medyo mas malamig na, so doon maglalabasan yung mga kulay ng succulents dito sa Baguio, sa Benguet. And November hanggang February, something like that. Yun yung dry, cold dry, kumbaga parang winter pero cold and dry dito sa Baguio yun. Dito sa tropical country. Ayan, so ayan siya. Lahat yan. Those are all the succulents, 250 pesos. Imagine. I myself cannot believe it. 250 na lahat yan. Kasi kung halimbawa, 10 pesos isa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. And the rest, sobra-sobra na yan. So, binigay niya ng 250. Kasi ang alam ko, ang minine ko is around 30 pieces na 10 pesos, 31 or something. And then before that, nag-mine pa pala ako ng mga ilang piraso, 100 pesos worth yata yun. So, sabihin natin 400 pesos na dapat ang babayaran ko. And then, nag-mine pa ako ng binargain niya na 50 pesos. Halos 5 pesos isa yun. So, ilang piraso yun. Ang dami din. So, more or less, dapat ang babayaran ko is 450 plus. Something like that. Na-expect ko talaga papunta na ng 500. Pero, binargain niya, ma'am, kahit 250 niya na lang lahat. Sabi niya gano'n. So, gulat talaga ako. Hindi lang ako nakapag-react sa kanya, hindi ako napag-reply, pero gulat na gulat ako. 250 ang ina-expect ko lang ang ina-expect ko lang na discount is around, siguro di-discountan niya ako ng 50 pesos or 30 pesos. 50 pesos sobrang discount na yun para sa akin. Kasi ang alam ko, nagbibigay din siya palagi ng freebie. Every time na bumibili ako, bibigay siya ng freebie. So, ayun. So, Jola's Outlet. Bili kayo sa kanya. Ayan. All of these, 250 pesos. Bigyan ko kayo ng close-up na shots. And then, pakita ko rin si Papi. Tingnan mo si Papi. Andun lang siya, nakabantay, piman. Sinara ko kasi ang kulit nila. Nag-aaway sila ng cats. Anyway, 250 pesos. Malikot ako mag-camera kasi nahihirapan na ako. Ang sikip. Yan. Wow. There you go. Mag-thumbnail nga tayo ng spoiler. Unboxing. Okay, see you. See you later. Ipapat ko na to.
I didn't go totally overboard, but let's be real, I did buy quite a few. Just enough to get me excited again and keep my succulent journey going strong. This time, it's all about keeping things dry and giving these new babies the best chance to thrive. I'm feeling pretty pumped about these new additions. Sometimes you just have to roll with the punches, adapt, and keep going, even when the storms knock you down. What do you think of this little haul? Have you been buying any plants lately, or did the typhoons affect your collection too? Let me know in the comments, and don't forget to like, share, and subscribe for more plant updates and recovery stories for me. And watch out for the next video because I'm going to pot up these new haul. Let me know in the comments if you want to tag along or come along while doing the repotting, and we can have a little chat, or you can join me on a live video, maybe. Let me know in the comments. Anyway, stay safe and plant on, everyone. I'll see you in the next one.